Guys, meron akong bagong smartphone dito. Tingnan nyo naman, di ba? Ang cool. Ano yan, Crap. pre? Wala pre, wala. Ano nga yan? Wala nga! Ano wala? Nothing. What? This is the Nothing Phone 2. So bago tayo mag-review guys, gusto ko lang ipaalam kay Lavi ko ngayon na can stop me from loving you. Ha? Ano nagawa mo? Nothing ba? Boring! De, joke lang. So in this video guys, magkakaroon tayo ng full review nitong Nothing Phone 2. Hindi ko sasabihin sa inyo yung mga gusto nyong malaman, sasabihin ko lang yung gusto kong sabihin. Ha? Ay, baliktad pala. Pag-uusapan natin ngayon kung dapat mo bang bilhin ang isang kopya ng isang iPhone o di ka naman bumili ka na lang ng iPhone dahil nga, mahal na rin etong phone na to. Hindi to cheap guys ha, kaya naman kung wala kang pera, bye-bye. Para lang to sa mga yayamanin na wala nang ibang maisipan kundi gumastos ng pera. Gusto lang nila ng mga lights na katulad nito. Yan lang yung gusto nila guys. Kaya naman yung masasabi ko lang para sa inyo ay nothing. Pero yun na nga guys, simulan na natin ang review in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and in this video, simulan na natin ang pagre-review dito sa phone ito. So eto na siguro guys, ang pinaka-simple, pinakamadaling maintindihan na review na itong Nothing Phone 2. In this video ay mamadaliin lang natin tong lahat. At again, sasabihin ko lang sa inyo yung mga gusto kong sabihin. So unang-una guys, pagdating dito sa kanyang build quality, eto daw ay merong recycled material. Etong kanyang mga side, which is siguro believable as long as meron silang mga proof. Well, looking at it, napaka-premium talaga niya. Like legit. Real talk. Meron siyang transparent back like the Nothing Phone 1. And meron din siyang mga lights dito sa kanyang loob. Ano bang purpose ng kanyang lights? Tinatanong nyo? Well, actually, para sa akin lang guys. Para sa akin lang to wala pong purpose. Dahil nga most of the time ay yung screen talaga yung hinaharap ko. Hindi ako tumitingin sa likod ng phone. So kapag merong mga notification, call, hindi na ako titingin sa likod. Automatic, dito na ako sa harap. So real talk lang guys, para sa akin, hype lang talaga to. Also, ginaya rin nila yung style ng iPhone, especially the iPhone 11, iPhone 12, dahil nga meron siyang camera module dito that looks exactly the same. That is why maraming nagsasabi ng mga reviewer na para itong iPhone na Android, which is totoo naman talaga. As you can see, yung kanyang camera module dito, meron talaga tayong malaking camera, which is actually good. Hindi katulad ng mga ibang phone na napakalaki ng kanilang mga bilog, tapos ang liit lang pala ng camera mismo. Eto guys, ay malaki talaga yung kanyang camera. Also, makikita naman ninyo yung kanyang flash dito, maliit lang po siya, pero Diyos ko, ang liwanag talaga ng flash na to guys. Kumpara sa mga iba't ibang Android phones na nahawakan ko, maliwanag talaga to. The overall phone is bigger than the predecessor. Dahil nga eto guys ay meron ng 6.7 inch. So medyo mas malaki pa rin yung akin dito. Oh, Didi! I mean yung puso ko guys, mas malaki talaga to. Loving ba? Napaka-loving ko naman kasi. So kung love mo ako, love din kita. Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Ngayon, ang isa pa na nakita ko dito sa phone na to na nagbago is that curved na po yung kanyang likod. So, unlike the Nothing Phone 1, ito guys ay meron ng curved back. Hindi na siya flat, kaya naman hindi na siya masyadong masakit hawakan para sa akin. Pagdating dito sa kanyang mga sides, na dito po sa baba nakalagay ang kanyang SIM card tray, na pwede nyong lagyan ng 2 SIM cards. So, hindi po expandable etong phone na to. So, nakikitrend na talaga itong mga flagship guys. Hindi na sila naglalagay ng micro SD card. Buti pa yung mga mumurahing smartphone, meron pang ganun. Sana all. Now, katabi naman ang kanyang SIM card tray, nakalagay ang kanyang microphone, Type-C port at ang kanyang speaker guys. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang power button. Dito sa left side, nakalagay ang kanyang volume rockers. And dito naman sa top nakalagay ang kanyang isang microphone. And also lastly guys, dito sa harapan nakalagay yung kanyang earpiece which is nag-work din as the secondary speaker. So meron po siyang stereo sound. Now overall for its build quality, simple lang. Para sa akin guys,
same na same lang talaga siya sa nating phone 1. Hindi ko na ibibig deal yung mga paunti-unting changes dito sa kanyang likod, like yung mga lights dito and things like that. Wala naman talaga yung silbi. Para sa akin lang. Although maganda talaga siya, pero minsan guys ay nakakasawa din talaga dahil nga wala naman talagang nagbago from the nating phone 1 compared to this phone. So yung comment ko lang talaga dito sa phone na to is that for its price, expected na talaga to. Almost 40,000 po ang price ng phone na to, kaya naman mag-expect talaga tayo na meron na siyang glass dito sa likod, aluminum frame, and also Gorilla Glass pagdating dito sa kanyang front. Siguro lang para sa akin is unnecessary na yung design dito sa inyong likod since kapag gusto mo namang i-carry yung mga smartphone ay maglalagay kayo ng case. Therefore, hindi mo na makikita yung kanyang likod. Diba? Except na lang kung napakayaman mo talaga na okay lang magasgasan, okay lang magkaroon ng glass, ay okay lang magkaroon ng crack. Well, kung ganyan kayo, okay na talaga etong si nating phone 2. But then again, if you're like me, na nagkikare talaga sa ating mga smartphone, naglalagay ng mga case, well, hindi ko talaga masyadong na-appreciate yung mga effort and mga lighting effects dito sa kanyang likod. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong nating phone 2. So, meron ba siyang ibubuga? Siyempre, wala. Nothing, di ba? Maraming nagsasabi, pang gaming po ba to? Hindi, guys. Hindi siya pang gaming lang. Eto na siguro ang perfect overall phone na pwede nyo mabili. Eto ang phone na para sa mga taong walang ginagawa. Di ba? Nothing again. If you're out there doing nothing and nothing can hurt you Unang gabi niya ako and nothing can stop you from loving this phone, well, nothing phone 2 is for you. Hello, darkness, my old friend. Tama na yung mga jokes. Magseryoso na tayo. Deep ng boses ko, di ba? Okay. Pagdating sa OS, eto guys ay merong Android 13 with nating OS 2.0 which is nag-o-offer na talaga ng mas madaming customization kumpara sa nating phone 1. Now, dahil nga ako ay isang simpleng tao which is hindi ko talaga kailangan yung mga customize pa, hindi ko talaga ito masyadong na-appreciate. Pero kapag kayo yung mga taong gusto nyo palaging iba-iba yung theme everyday, well, definitely this one is good to go. Ngayon guys, pagdating naman dito sa kanyang processor, ito ay merong Snapdragon 8 Plus Gen 1, which is a big upgrade kumpara sa kanyang predecessor. So, mas pang-gaming na talaga itong phone ito. Also, meron din siyang octa-core CPU up to 3 GHz. Yes, 3 GHz na. And also, Adreno 730 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, overall guys, pagdating dito sa kanyang performance, mapag-gaming, mapag-multitasking man, nako po, wala na talaga kayong hindi magagawa dito sa phone na to. 'Di ba? Literal na nating. Kapag kayo ay mahilig mag-social media, naku po, ang bilis mag-loading ng mga apps dito guys, like TikTok, Facebook, Messenger, kahit ano. Napakabilis talaga, like legit. Wala nang ma-loading dahil nga Snapdragon na siya. And also guys, kung gusto nyo naman ng kung naghanap kayo ng fast internet, well, definitely perfect to dahil nga 5G na rin etong phone ito. Now, tinest ko naman siya sa gaming, guys, and as you can see dito sa Mobile Legends, it performs really well. Parang wala lang yung Mobile Legends dito actually. So, para sa akin, guys, overall dito sa aking performance test, hindi ko na talaga siya masyadong in-stress. Dahil nga alam ko naman, yung mabibili nito is yung mga hindi gamer. Since kapag gamer ka, dun ka na lang sa mga ibang phones na mga mamahalin talaga, which is nag-focus talaga sa gaming. Dahil nga guys, at this price point, meron ka pang makikita na mas better pagdating dito sa kanyang processor. Yes, that's a fact. Kaya naman, overall para sa akin, pang-aesthetic lang talaga na merong magandang performance etong si nating phone 2. Now, pag-usapan naman natin ang display nitong nating phone 2. So, meron ba kayo nakikita guys? Ako kasi, nothing. Boring! Also, meron ba akong napansin kaagad na upgrade? There's something. Unang gabi niya ako nakasama pa Yes guys, medyo nag-upgrade na itong phone pagdating dito sa kanyang display dahil nga it has a bigger display. Ito ay meron ng 6.7 inch LTPO OLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 1 billion colors, and 120Hz refresh rate. Now, the only thing talaga na napansin ko kapag ginagamit ko na siya is yung kanyang fast refresh rate. Yes guys, it is faster than the predecessor I think. And as you can see kapag nag-scroll tayo, napaka-smooth, walang ma-delay,
napaka-fast talaga overall ng display netong phone ito. Now also, meron din silang gimmick guys kung saan yung interface ng mismong smartphone is ibang-iba talaga kumpara sa mga iba't ibang smartphone. But then again, pwede mo yung gawin. Siguro lang, mas unique lang talaga yung theme nila. Pero para sa akin guys, ayaw ko siyang gamitin dahil nga hindi ako sanay and also medyo confusing talaga siya. Like, look at that. Kailangan mo pa talagang basahin yung mga text baba para sure ka kung anong app yan. So para sa akin, big no ako dito, pero depende na yun sa inyo. Syempre, iba't iba tayo ng perception. Haller. Haller ang puta bakla. Gay! Para sa akin, napaka-okay na talaga ng phone ito kapag like, pa-scroll-scroll lang, pa-YouTube, manood ng movies, mag-chat sa inyong mga jowa. Sana all. Naku po, wala nang problema etong phone ito. Like, kung makikita nyo naman, di ba? Napakapantay po ng bezels niya pagdating dito sa top, sides, at saka bottom. Kaya naman, ang ganda talagang tingnan ng display ng phone ito for me. Also guys, nasa gitna na yung kanyang punch hole which is para sa akin ay napakalit lang. Kaya naman hindi talaga ito makakadestorbo kapag kayo ay nanonood ng mga Cocomelon and things like that. Also guys, kung hindi nyo napansin kanina, wala akong nabanggit na fingerprint scanner dahil nga andito na siya sa kanyang display. Kita nyo yan, yung bilog. Wala, hindi mag-unlock yun. So overall, para sa akin guys, for an Android phone, talaga namang unique talaga ito si Nothing Phone 2. At saka para sa akin overall, kahit na hindi ko gusto yung kanyang mga customization, yung kanyang mga theme, para sa akin guys, depende pa rin naman yun sa tao. And kung gusto nyo yun, well, definitely, it's a big plus. Dahil nga overall, para sa akin, gustong gusto ko pa rin talaga yung display nitong phone ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery nitong phone ito. So, ito guys ay merong 4,700 mAh battery with 45 watts charging. So, hindi na lang nila ginawang 5,000, di ba? 300 na lang yun. Nako po. Ano ba yan? Well, actually, okay pa rin naman to guys as long as i-optimize lang niyo yung kanyang battery. Like, kapag hindi nyo gagamitin yung kanyang mga high refresh rate, tatagal talaga etong phone ito. Magiging makunat yung kanyang battery actually kapag ganun. Pero kapag sinagad nyo naman, pinang-gaming nyo naman talaga all day, siguro guys, about 7 hours, 8 hours of continuous gaming, patay na ang phone ito. Yes guys, dahil nga kapag mas fast yung kanyang processor, talaga namang mas fast din malubat yung inyong mga smartphone. So, ganun po yun. Siguro kung napansin nyo, yung mga 5,000 pesos, mga 6,000 pesos na smartphone, napakakunat ng battery. Yes guys, legit yun. Dahil nga, mahina yung kanilang mga processor. Pero yun na nga guys, balik tayo dito. Kapag nag-charge ka naman dito sa phone na to, aabot ka ng 55 minutes from 0 to 100. So, mabilis na po yun. Hindi man lang siya umabot ng 1 oras. Also, nagsusupport siya ng wireless charging at saka reverse charging. So, kung meron kayong mga low-bat na wireless phone, wireless earphone, ilagay nyo lang siya dito sa gitna and magcha-charge na siya. So, medyo high-tech din pala etong si Nothing Phone 2. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera nitong phone ito. So, since eto guys ay gumaya sa iPhone, tingnan naman natin yung kanyang camera. Well, pagdating sa specs, meron po siyang 50MP wide camera at saka 50MP ultra wide. Eto pong dalawang to ay 50MP which is legit talaga dahil nga malaki po yung kanyang camera. Hindi katulad ng ibang phone na 50MP kuno tapos ang liit ng kanyang mismong bilog. So para sa akin guys, eto ang legit na 50MP. Pagdating naman dito sa kanyang selfie, meron po siyang 32MP camera. And overall, kapag mahilig kayong capture ng larawan ng tao dito guys, is natural talaga yung result netong phone ito. Maganda na rin, napaka-sharp, and also, pwede mo siyang gamitin kahit saan since meron na po siyang ultra-wide. So, kapag medyo masikip po yung inyong room, o di kaya man medyo marami kayong kukuhanan, meron po siyang option na ultra-wide, which is maganda pa rin naman. So, para po siyang 0.5 pagdating sa iPhone. Pero, yung difference lang guys is that yung wide camera ng phone ito is 0.6. So, mas wide pa rin talaga yung ultra-wide ng iPhone. Overall, for its photo quality, siguro, masasabi ko minsan na para na siyang iPhone. Pero for me guys, hindi siya ganun ka-consistent. Minsan parang mas maganda pa siya sa iPhone, minsan naman mas worse pa. Pero advice ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo ng mala iPhone na type of picture, bumili kayo ng iPhone. Dahil nga at this price point na 38,000 plus, makakabili ka na ng iPhone 13 Pro Max. Kung picture lang naman ang pag-uusapan, I really think na mas better pa rin yung result netong phone ito kumpara dito sa Nothing Phone 2. So kapag sinabi nating magka-price to, sino ba ang pipiliin nyo? Well, I'm pretty sure na marami sa inyo ang magsasabi na Nothing Phone 2 since eto guys ang review ng Nothing Phone 2.
'di ba? Pero again, same lang po sila ng price nitong iPhone 13 Pro Max since eto guys ay naglilipanan na yung mga second hand. Pero kapag brand new naman, ibang usapan na yon. Now, balik naman tayo dito sa phone na to. Again, pagdating sa kanyang photo quality, okay na siya and Instagram worthy na talaga siya for me. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. Well guys, ito ay abot ng 4K at 60 FPS dito sa kanyang back camera which is actually good. And 1080p at 30 FPS naman pagdating sa kanyang selfie camera which is bad. Pero as usual guys, try natin. So, eto guys, ang video quality ng nating phone 2. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Eto guys, ang 4K at 60 FPS actually. So, sharp ba siya? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, ang 1080p at 30 FPS using the selfie camera. So, medyo mala iPhone na talaga yung kanyang result. I think, looking at this phone. Pero, yun na nga guys, comment down below. Now, overall, bilib na bilib talaga ako sa nating guys. Dahil nga, malaking jump yung video quality ng nating phone 1 kumpara sa nating phone 2. Like, kapag nakita nyo to in real life guys, para na talaga siyang iPhone. Like, legit. Siguro nga guys, medyo mas gusto ko yung color dito kung meron man silang difference. Pero yung iPhone kasi guys, kapag in-edit natin, ganun pa rin. Pero eto guys, ay hindi ako sure. Baka pag in-edit natin ng konti, mapapangit na yung kanyang quality. Pero yun na nga guys, overall pagdating dito sa kanyang camera, I really think na napaka-close niya na dito sa iPhone ko. Siguro lang guys, mas lamang lang dito sa iPhone ko is yung stability. Mas stable yung mga video, yung mga footage. Dito, medyo okay lang. So, kapag ikaw ay nagbabalak na bumili ng nating phone 2 para mag-record, para mag-content sa inyong mga TikTok, Facebook, YouTube, things like that, pwedeng-pwede na etong phone ito. Pero, again, think wisely guys dahil nga same lang sila ng price ng second hand na iPhone 13 Pro Max. Siguro nga minsan mas mura pa to, 'di ba? So, think. Okay. Now, overall, wala talaga akong masabi dito guys. Like, nothing. Yes, maganda na ang kanyang design, maganda ang kanyang display, mabilis ang kanyang performance, okay yung kanyang battery, yung kanyang charging. Actually, mas lamang pala yung kanyang charging speed kumpara sa iPhone. Napaka-close niya na sa iPhone, pero like I said, iPhone is still iPhone. Mas better pa rin yun. Especially yung mga mas bagong iPhone like iPhone 14 and the upcoming iPhone 15. So, kung gusto nyo na magkaroon ng mala iPhone na type of smartphone pero Android at saka mas mura din, well, definitely buy this nating phone 2. Pero kung ayaw nyo naman at saka gusto nyo ng mas sulit na deal, well, bumili kayo ng second hand na iPhone 13 Pro Max. Mas better yung kanyang camera overall, mas premium tingnan, and kapag Apple guys, alam naman natin agad, di ba? Hindi katulad dito, na kapag gagamitin mo to dito sa Pilipinas guys, akalain nila na clone lang to, di ba? So overall for me, worth it na talaga itong phone for its price. Pero, mas worth it ang iPhone 13 Pro Max na second hand. So, yun na naman yung overall thought ko about this review. So, kung nag-enjoy ka, well, definitely subscribe now dahil nga, tatabihan kita kung hindi ka pa mag-subscribe ngayon. Yes, guys. Nakakatakot, di ba? Oh, DD, oh! So, that's pretty much it for this video. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.